Good evening po sa ating lahat sa opportunity na mabinyagan tong pulpit for the first Wednesday na ating prayer meeting of the year. Alright? Welcome 2026. Okay? So let's all rise. Let's open our Bibles in Proverbs 19:21. Proverbs 19:21, let me read it to you. There are many devices in a man's heart, nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. Let's pray. Lord, Ama namin Diyos na dakila sa lahat, salamat Panginoon sa inyong kabutihan, sa aming mga buhay, sa mga oras na ito, sa pag-preserve po ng aming mga kalakasan, na kami po ay makapagpatuloy po sa inyong gawain na ito, Lord. Lord, we pray na kayo po ang manguna sa amin ngayong gabi. Lukubin niyo po kami ng inyong banal na Espiritu. Nang sa gayon maintindihan, maunawaan po namin ang inyong naisip parating po sa amin sa mga oras na ito. Lord, tago niyo po ako sa inyong likuran. Nawa po ang inyong pong kabutihan ang siyang makita. At hindi po ang aking karamihan, Lord. Humingi rin po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. In Jesus' name pray. Amen. First, gusto muna magpasalamat. Parang nag-e-echo. Pasalamat muna sa Panginoon. Masyado na yata ako malakas dito. Salamat ako sa whole year na pag-iingat niya po. Hello? Pag-iingat niya po sa amin, sa aming pamilya, especially sa akin, sa aking trabaho, sa pagpipreserve lahat ng mga bagay na meron po kami. Then, salamat sa good health. Kaya lang itong mga previous days ay medyo matake yung aking feelings. Medyo tumataas yung aking feelings. Kaya sabi ko sa asawa, papalayain na kita. Pero thank God dahil may gamot, nakaka-recover. Tiwala lang. Dandan lang kain. Then, salamat sa mga bagay-bagay po na yan dahil nakapagpatuloy pa rin po tayo. Then, let's proceed to our devotion. Ang aking pong devotion ay pinanggatan ko po na sa ating pong nakapagplano na po ba tayo for this year? Wala pa. Dahan-dahan lang. Kasi ang title po ng aking devotion ay Trusting God's Plan. So, many of us, tuwing darating yung bagong taon, New Year, papasok yung another year, we are planning. Ano bang plano ko? First, number 1 dyan, diet. Na di naman totoo. Second, pag-iipon, pero di naman natutupad. Third, bibili ka ng mga material things o gusto mo bagong cellphone, bagong kotse, ano pa ba? Bagong house and lot. Ano pa ba? Anything, any material things, di ba? But did you consider or you consider, do we consider na is this yung plan ni Lord sa buhay natin? Maybe we are pushing it too much. But the thing is, this is not the really plan of God for us. Why? Because we are only relying on our own understanding, on our own strength, on our own desires.
mahirap po magtiwala sa mga bagay na yan na hindi po kalooban ng ating Panginoon. Question: how can we trust God's plan? Paano natin pagkakatiwalaan yung plano ng ating Panginoon sa ating mga buhay? Ano ba talaga, 'di ba sinasabi nga pag may meeting, ano ba talaga plano? Kasi dito nga magtatagal especially in Shiloh. Pag nagmi-meeting, ano ba talaga plano? Ano ba talagang plano, pastor? Ang daming ang daming gusto, ang daming gusto mangyari, ang daming plano, but mostly, ano na ba nagawa natin? Nasunod ba yung plano ni Lord? Yung kalooban niya? Or ang nasunod is yung kagustuhan mo? Kagustuhan natin? O yung pansarili lang natin? Do you think it pleases God? Or it pleases you? No? So, I have 2 points. Our life plan is customized. In Jeremiah 1:5, Jeremiah chapter 1 verse 5, Bible says, before I formed thee in the belly, I knew thee, and before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations. Ito yung sabi ni Jeremiah. Even nasa loob pa lang siya ng sinapupunan ng kanyang ina, alam na ng Panginoon na si Jeremiah ay magiging prophet of all nation. And even si Jeremiah before, hindi siya hesitant siya kung talaga ba o hindi. Pero hindi ibig sabihin na pag dinidisobey mo, we are born in response to the determined plan of God. Dapat po kung ano po yung plano talaga sa atin ng ating Panginoon, yun po yung dapat sundin natin. Kasi mahirap yung plano mo lang. Katulad sa mga estudyante, being a parent, ang gusto ko sa mga anak ko ganito. Being as their father, being as their parent. Pero mostly tayong mga anak, kayong mga anak, mostly ang gusto nyo yung masunod yung sarili nyo, right? Tawag dito. Kasi ako nung binata pa ako, mostly talaga sinusunod ko lang talaga sarili ko eh. Hindi mo ako sumusunod sa magulang ko eh. Kasi gusto nila ganito. Basta sinunod ko lang sila. Mag-aral ako. Haba nga ng aral ko eh. haba nga ng aral ko eh. Kasi sumobra ako sa 4 years eh. Sumobra ako sa 4 years. Pero thank God, nakatapos pa rin. Nakatapos pa rin. God's grace. Pero that life before I had, so very, adventurous. Tama ba yung term? Adventurous type. Marami akong mga sinubukan ng mga bagay-bagay ginawa sa buhay ko na hindi kalooban ng Panginoon.
That's why masabi ko na I had a miserable life before nung times na yon kasi magulo eh. You know, kung wala kang tawag dito, kung wala kang Kristo sa puso mo at sinusunod mo lang yung pansarili mong kagustuhan, you will never be at peace. Wala po tayong magiging kapayapaan sa mga sarili natin. Why? Because you're always thinking na there's someone na hahabol sa'yo, tawag dito, ahabol sa'yo o mag-aano sa'yo. Kasi magulo nga ako nung araw na babanat sa'yo. baka mamaya abangan ka sa kanto. You will never be at peace. You will never be at peace. Na tawag dyan, nagkaroon ka ng atraso sa kanya na balikan kanya. Naiintindihan nyo po ba? Kainsuan. You will never be at peace kasi hindi ka panatag eh. Hindi ka panatag sa sarili mo eh. Pero in one place, you should understand. We should understand na kahit anong mangyari, kung talaga nandiyan si Kristo sa puso mo, you lay off all your burdens, all your struggles, all your struggles, your burdens, everything. Paghihirap mo sa sarili mo, ibigay mo sa Panginoon. Tiwala ka lang. Kasi hindi po plinano ng Panginoon sa ating mga Kristiyano na anak niya, na maging miserable po yung mga buhay natin. Naniniwala po ba kayo doon? Hindi po niya plinano yung mga bagay na yan. Maging miserable po tayo. Ang gumagawa lang na pagiging miserable ng buhay mo, ikaw. Wala nang iba. Kasi ang sinusunod mo lang yung sarili mo. Hindi mo sinusunod yung kalooban niya. Mahirap po na ang plano po ng Panginoon sa atin ay tawag dito, yung kokontrahin mo siya. Because the blessings of God is there. But the thing is, God cannot give it out. Because ikaw pa yung nasusunod sa buhay mo eh. Diba? Ikaw pa yung nasusunod sa buhay mo. Right? Maraming blessing na ipinangako sa atin ng Panginoon, pero I think God is hesitant to give it to us. Why? Because we're not being a good steward. Especially sa pagbibigay. Especially, number 1 po yan. Pagbibigay, yung 3 T's, time, talent, and treasure. Hindi po natin nagagawa, kahit ako, I admit it, na I'm guilty with that, na still, na it refers to time, treasure, and talent. Hindi po natin nabibigay lahat to. I doubt kung may naka-perfect na nito. Dahil sa mga bagay po nito ay napakahirap. Especially time, yung talent, maybe, treasure, maybe. Sagot po sila, puro maybe lang, di ba? Puro maybe. Ang hirap. Ang hirap. Pero, still, God loves us. God's given us grace. Naging mabait siya sa atin lahat. Hindi siya nagpabaya sa atin. Kahit po tayo ay napakarami nating pagkukulang, nandun pa rin po yung patuloy na biyaya niya sa atin. So, number 1, God life plan is customized. Second, God's life plan for us is good. In Jeremiah 29 verse 11,
Jeremiah 29 verse 11. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Just what, katulad po ng sinabi ko kanina, every struggles and pain happening in our life is good because it will make us stronger and good foundation for us because all things work together for good. Kung ano man po yung nangyayari sa ating mga buhay ngayon, we struggle, we have ups and downs in our life. So this here, maybe we should look upon ourselves. Bakit? Ano po yung naging pagkukulang ko, Panginoon? Ano po yung mga bagay-bagay na ginawa ko, na inuna ko yung sarili ko, at hindi po kayo. Baka dapat ihingi na natin to ng tawad. Tawad sa Kanya. Ihingi na natin ng kompormiso. Dahil wala. Tayo din naman masusunod eh. Di ba? Tayo din naman masusunod. But the good thing, if you have Christ, if we have Christ in our lives, I'm sure babalik at babalik. Lagi ko itong sinasabi. Kung meron tayong Kristo sa puso, kahit na anong mangyari sa buhay mo natin, at totoong tinanggap mo siya, babalik at babalik ka sa Kanya. Di ba? Yung hindi bumalik, malamang fake yun. Kasi niniwala ako kasi galing na ako dun eh. Galing na ako dun eh. Galing na ako dun sa buhay na yun. Una, nakilala ko Panginoon. Then, malis. Then, nagbabalik. Di ba? But you see, try to check it out. Yung mga nananatili sa Kanya, andun yung lagi yung pagpapala. Andun lagi yung blessings. Blessings, when you say blessings, it's not something about money or material things. Hindi ang pagpapala po ng Panginoon, hindi man po ito financial, hindi man po ito material things, but pinagpapala po tayo in our health, in our life. We do have a good health. Marami nga dyan, maraming pera, pero di nila kaya gamutin yung sakit nila. Di ba? Andyan na yung pera, mayayaman. Something we know. People na mayayaman, talaga mayaman, pero when it comes to their illness, their sickness, their money can't aid them. Right? So, ayun yung blessing. Yung blessing. Kasi tayo, sapat lang yung meron tayo eh. Minsan nga kulang pa, di ba? What if kung nagkasakit pa tayo? Saan mo kukunin yun? Salamat na lang. Salamat na lang may insurance. Di ba? Kaya minsan naiintindihan ko si Brother Marlon, ba't ayaw magpa-check up eh? Wala kasing insurance. But just kidding aside, many forms of, yung blessing po ng Panginoon, marami pong forms yan. Marami pong forms. But the thing is, are we being a good steward on that? Sa mga pagpapala na binibigay po niya sa atin. Check it. Because yung plano po ng Panginoon sa ating buhay is to give out everything. Yung ating mga pangangailangan, yung mga blessings na dapat niya ibigay para sa atin. But we are the one who's holding it out. Because hindi po tayo
Pagkatiwalaan sa maliit na bagay. Or not being a good steward. Number 1 po yan. Number 1 po yan. Na tawag dito, I have experienced it nung times na hindi pa namin natututunan magbigay talaga. Nagkwentuhan nga kami last time. Salamat na nga lang tayo, natuto tayo magbigay. Kasi dati tithes namin, 500 lang, 300, ganyan. Mas lamang yung ano namin yung tag dito, yung kupit, kasi we always thinking ahead. We always thinking ahead. Ito lang muna bigay ko. Kasi may babayaran pa ako Ito lang muna yung ibigay ko. Kasi magbabayad pa ako ng bahay, magbabayad pa ako ng tuition. Di ba? But the thing is, tawag dito, kinukupitan mo yung Panginoon. Di ba? Anong kapalit niyan? Pag ginagawa po natin yan. It's hard to say, but it's true. It's hard to say, but it's true. Pag itong bagay po na ito yung ginagawa natin, hindi man darating yung bagay, mangyayari, may magkakasakit sa pamilya mo, mas doble pa gastos mo kaysa sa pagtatabi mo. Pag ano mo, mas doble pa yung gastos mo. Niwala ka. Kasi ganyan kami nung araw I do remember the times na nung walang-wala talaga kami, na si Andre na tawag dito, na hospital, way back 2009 or 10, yung nagkasugat dito si Andre, na being as a father, gustong-gusto kong dalhin sa ospital yung anak ko. But I'm hesitant kasi wala nga akong trabaho Wala rin akong pera Then, umuwi sila Loida doon sa San Juan. Si Papa na yung nag-initiate na magpa-hospital yung bata. Dalhin sa Cardinal. Doon sa Cardinal, sabi ko, Cardinal pa dinala nyo. Private yan. But thank God, Cardinal, meron silang dyan, ward na parang pang-public. Yan. Then doon din namin nalaman na trace na may gantong condition yung bata na hemophilia si Andre. So, yung tinuturo po dito sa akin ng Panginoon, marami kang pagkukulang. Ba't di ko kaya paluin ng konti ito? Di ba? O di ko ya pitikin ko ng konti ito. Yung pagpapalo po ng Panginoon, masakit. Because I experienced that. Hindi ko po may tatanggihan. Na-experience ko po yung mga bagay na yan. Ang sakit po bilang sa magulang na may nararamdaman yung anak mo na gusto mong tas hindi ka makakilos kasi wala kang pera Di ba? Aasa ka sa magulang. Right? Pero napakabuti pa rin po ng Panginoon dahil binigyan po ako ng biyenan, mabait, tinulungan po kami. And then si Mudra, tinulungan din kami. Kaya sobrang ang buti ng Panginoon sa aming buhay. Then, when I reminisce, binabalikan ko po yung mga alaala na yun. Itinuro sa akin nung Panginoon, yun yung mga bagay na may mga lapses ka sa buhay mo, na pinalo ka na kasi hindi ka naging mabuti sa Kanya. Pero nung pagbalik namin, way back 2018, pagbalik ko rito, the blessing of the Lord still continues on our family.
And I really thank God for that. I really thank God. Hindi man po ito ah, excuse. Hindi man po ito financially, but God is sustaining our needs every day eventually for us, for our family. We nananatili po na ang pagpapala po niya ay naroroon kahit na sa hirap ng buhay ngayon, dumaan yung pandemic, hindi kami nawalan ng trabaho ng asawa ko, nandun pa rin, punong-puno yung rep namin nung pandemic. Hindi nga alam ni mama yun eh. Hindi nga alam ni mama kung paano niya pagkakasahin dun sa rep yung mga, puro karne talaga binili ko, puro baboy. Kasi ako lang nakakalabas eh. Puro karne, sinaksak siguro mga halagang 13 mil na karne yun. Ano ko talaga, pinamili ko sa palengke. Pero mahal din ng karne noon. That time, mahal ng karne. Pero hindi nagkulang ang Panginoon. Tuloy-tuloy pa rin ang kain namin nung pandemic. Hindi po kami nagutom. Pero some other families, they strive. See how good is our God if you're being just a good steward of Him. Di ba? Because God's life plan for us is good. Hindi masama. Ang nagiging masama lang pag ikaw masama ka sa Panginoon. Di ba? So, how do we discover God's plan and trust? How do we discover God's plan and trust in Him? Number 1 po, conclusion. Spending time in God in prayer. Kausapin po natin yung Panginoon. Let's have a quiet time with Him. Katulad po din ito nung pagpasok po ng taon na 2026. Ito lagi po naman na ginagawa sa pamilya namin na we always pray for this year na darating sa amin. Nag-pray po ako, nag-pray kami ni Papa with our family na yung maging maayos itong taon ng 2026. Number 2, reading the Word of God. Mag-aral po tayo, magsaliksik. Basa po tayo ng Bible. Even me, I'm guilty with that. Pagbabasa. Pero, it never means na hindi po tayo nag-aaral. Kasi, magiging tawag dito, mahirap po mag-rely sa iyong sariling kaunawaan. Mas maganda po yung inaaral natin based through the Bible. Kasi yung knowledge, wala naman po sa atin yan eh. Si Lord lang po ang nagbibigay sa atin yan. Biyaya lang po ng Panginoon yan. That God give us wisdom. Give it us wisdom. So, aralin po natin. Mag-aral po tayo ng salita niya. Then, if we spend time with Him, the plan naturally unfolds as we take every next step in obedience. Maging po tayo? Maging, tawag dito, ano ba Tagalog na obedience? Masunurin. Dapat po maging masunurin tayo. Kasi kung masunurin ka, sundan mo yung path na gusto ng Panginoon para sa iyo, yung pagpapala niya is always nandoon. Kasi pag sinundan mo yung path na gusto mo, I do believe, yung blessing ni God ay, tawag dito, hindi niya maibibigay yung pangako, yung mga promises na dapat niyang ibigay para sa iyo. So, I hope and I pray na may natutunan po tayo this time. Salamat po. Amen. Salamat sa Panginoon. There are many